Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kaniyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng tatlong magkakapatid na mga kaibigan ni Jesus. Madalas dumalaw si Jesus sa bahay ng magkakapatid na ito. Sila ay nakatira sa Betania na 2 kilometro lang mula sa Jerusalem. Siguro kapag pupunta si Jesus sa Jerusalem, dumadaan siya sa kanila. Si Lazaro ang iniyakan ni Jesus nung siya ay namatay. Kaya nabanggit ng ibang mga tao kung gaano niya kamahal si Lazaro na umiyak siya para sa kanya. Si Lazaro ay binuhay ni Jesus sa pagkamatay at dahil dito naging tanda siya ng malaking kapangyarihan ni Jesus at marami ay naniwala kay Jesus dahil sa kanya. Maaring si Martha ang panganay sa magkakapatid. She was always the one in control. Siya ang umaasikaso sa pagtanggap kay Jesus. Ganon din siya kalapit kay Jesus na napagsasabihan niya si Jesus na sabihin naman sa kapatid niya na tulungan siya. Ang kanyang pagmamahal kay Jesus ay pinapakita rin sa pag-aasikaso sa kanya. Si Maria naman ang mas gustong makinig kay Jesus. Hangang-hanga siya sa mga aral ni Jesus. At sinabi ni Jesus na ang kanyang pagtanggap kay Jesus sa kanyang pakikinig ay mas mabuti pa kaysa pagkabisi ni Martha. Siya rin ang naghugas ng paa ni Jesus ng mahalimuyak na pabango bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Ayon sa tradisyon at tatlong magkakapatid na ito'y nag-alay din ng buhay nila para kay Jesus. Naging martir din sila. Pinili ang pagbasa natin ngayon dahil sa pagmamahalan ng magkakapatid at dahil sa kanilang pagmamahal kay Jesus. Kung nasaan mayroong pagmamahalan, nandoon ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay una sa lahat galing sa Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya sigurado tayong mahal tayo ng Diyos. Dahil sa ganoong katindi ng pagmamahal niya sa atin, magmahalan din tayo. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay napapakita natin sa ating konkretong pagmamahal sa ating kapwa. Hindi natin maaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin minamahal ang kapwa na nakikita natin.
Ang isang konkretong pagpapahayag ng pagmamahal ay ang hospitality. Ang ating pagtanggap sa mga bisita kahit na hindi natin sila gaano kilala. Ang hospitality ito ay buhay pa sa ating mga probinsya. Talagang mapagtanggap ang mga tao. Kahit na wala naman silang maibibigay, nagsisikap silang magpakapiman lang at binabahagi ang kaunting mayroon sila. Buksan natin ang ating sarili sa ating kapwa at nabubuksan natin ang ating sarili sa Diyos. Kailangan uling bigyan ng diin ang pag-ibig na nakikita sa pagtanggap sa mga tao kahit na ang mga dayuhan sa ating panahon ngayon ay natatakot at inaayawan ng mga migrants o mga dayuhan ng maraming bahagi ng mundo. Malaking issue ang migration sa US, sa Europe at sa iba pang mayayamang bansa. Pag hinanala ang tingin nila sa mga dayuhan, ayaw nilang magtaya sa pagtanggap sa ibang tao. Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, mga kaibigan ni Jesus, tanggapin niyo rin ako sa inyong mga panalangin. Tulungan niyo akong maging palaging bukas sa pagtanggap sa aking kapwa.